Hanelet's point of view. Maingay ang buong club dahil sa musika na kanilang pinatutugtog. Sayawan at hiyawan agad ang aking naririnig. Idagdag pa ang mga ilaw na sumasabay rin sa tugtog na nagpapasilaw sa akin. Sobrang iksi ng aking shorts at crop top. Naglilibot ako ng tingin sa buong lugar upang makakita ng potensyal na papato sa gusto ko. Nakita ko ang isang lalaki na nakatingin sa akin. May hawak siya na baso na may lamang alak. Kinindatan ko siya. Kita ko ang paglunok niya at tumayo. Lumapit siya sa akin. "Hi!" Ani ko sabay ngisi. "Gusto mo ng libreng hilot?" Hinaplos ko ang kanyang dibdib. "Marunong ako." Nakagat niyang ibaba niyang labi. "Libre lang?" Kumindat ako. "Oo naman." Nagpalingali nga siya bago ko tiningnan muli. "San ba?" Ngumuso ako. "San mo ba gusto?" Tumikhim siya. "Magbubook ako." Hinawakan ko ang kanyang braso. "O sige, magbook ka." Hinayaan kong estrangherong lalaki na halikan at hawakan ako. Sobrang galing humalik ng walang hiyang ito. Muntik na akong madala. Hinayaan ko rin siyang hawakan ang dibdib ko. Ang laki ah. Itinulak ko siya kahit napahiga siya sa kama. Hinubad ko ang aking damit at tumambad sa kanya ang aking bulubundukin. Kita ko ang uhaw sa kanyang mga mata. At nang daganan ko siya, hinayaan kong sakupin ng kanyang bibig ang aking dibdib. Mahina akong inilayo ang sarili ko sa kanya at saka ko siya hinalikan sa labi. Naramdaman ko ang paglikot ng kanyang mga kamay. Bumaba ang kanyang kamay sa aking shorts at lumusot ito sa loob. Bago pa man niya mahawakan ang pribadong parte ko, tinuro ko na sa kanyang leeg ang dala kong syringe na nagpatigil sa kanya. Hinalikan ko siya agad para hindi niya mapansin yon, hanggang sa nawala na siya ng malay. "Pwe! Ang baho ng hininga!" Komento ko agad at umalis sa pagkakaibabaw ng lalaki. Habang tulog pa ito sa aking itinurok, sinilip kong bulsa ng kanyang pantalon. Nakita kong wallet doon at tiningnan kong laman. Lumaki ang ngisi sa aking labi at tahimik na binilang ang pera. Paldong-paldo ah! Binulsa ko ito at pasimpleng ibinalik sa bulsa ang kanyang wallet. Ganito kasi ang modus ko. Nag-aalok ng libreng hilot. Pero ang totoo, nagnanakaw ako para mabuhay. Hinayaan kong sarili kong mahawakan ng mga lalaking ito. Ngunit kailanman, hindi ako bumubukaka. Kahit ganito na ako kababa sa paningin ng iba, iniingatan ko pa rin naman ang virginity ko. Injection ng panlaban ko para lang hindi ko gawin yun. Hinubaran ko ang lalaking tulog at saka naglagay ng lipstick mark sa kanyang leeg. Para naman pagising ng lalaking ito maniwala naman siyang may nangyari sa amin. "Ito!" Nilapag ko sa lamesa ang 10,000 pera na nakuha ko kagabi. Napapikit ako nang ibinuga ni Madam Claudia ang usok ng kanyang sigarilyo at napatingin sa pera na inilapag ko. "Yan lang?" Naidilat ko ang aking mga mata at saka napakamot sa aking ulo. "Yan lang ang pera ng lalaking naikama ko eh." "Tss, hindi ka talaga marunong pumili. Kadalasan mga naikakama mo, mga kakarampot lang ang pera. Umalis ka na nga." Umatras na ako saka lumabas na sa opisina. Napabuntong hininga ko. Nagtatrabaho ko bilang magnanakaw sa pamamahala ni Madam Claudia. Nag-hire siya ng mga pokpok para gawin yon. At dahil sa kadesperadahan na rin ng pera, sumali ako. Nandidiri din naman ako sa mga pinagagagawa ko. Lahat ng lalaking nananakawan ko, nahawakan na halos lahat sa akin. Pero hindi pa sila kailanman nakapasok sa kuweba ko. Iyon naman ang kaibahan ko sa ibang babae rito. Yun ay dahil sa tinuturo ko sa mga lalaki na halos may kamahalan din. Kaya't hindi ko talaga nire-remit lahat kay Madam Claudia. Sa umaga, Maria Clara ang datingan ko. Hindi ako mukhang pokpok na nag-aalok ng libreng hilot dahil balot na balot ako at iba ang trabaho ko. "Iha, sa tingin mo makakahanap ako ng true love kahit 70 na ako?" Sa kaloob-looban ko, gusto ko mapangiwi sa sinabi ng matandang babae. Narito siya sa aking shop, nagpapahula sa kanyang future. Walang ibang nakita ang mga customer ko sa akin kung hindi mga mata ko lamang dahil ang aking buhok, ilong at bibig, natatakpan ng tela. Yun ay para mysterious talagang datingan ko. Hindi ko alam kung paano ako nagkakaroon ng customer. Siguro, may mga tumatiming lang talaga sa hula ko.
Nang sinabi kong mamamatay ang cheater niyang jowa kinabukasan, abay nagkatotoo talaga. Kaya't marami nang nagrekomenda sa hula ko. Ang iba naman sinusugod ako kapag hindi nagkakatotoo. Wala namang kaso yun sa akin kasi pera lang naman ang habol ko. Ayon sa kristal na bola, makakahanap ka ng true love. Ani ko habang nakatapat ang palad ko sa bola. Talaga, iha? Oo, sa kabilang buhay. Napawi ang sayang nararamdaman ng matanda. Iha naman! Lola, bakit naman kasi ganyan pang tinatanong mo? Wala akong nakita sa kristal na bola. Pwede ka naman magtanong kung hanggang kailan ka mananatili sa mundong ito Che! Napatayo siya at saka nag-walk out na. Natawa na lamang ako saka nagbaba ng tingin sa 100 na ibinayad niya. Ayos na to para sa ipon ko. Walang nakakakita sa tunay kong itsura. Kasi kapag pokpok na ako sa gabi, sobrang kapal ng makeup ko. Yun ang teknik ko para makaiwas na rin sa kahihiyan. Na kahit sobrang baba ng pinaggagawa ko sa buhay ko, may tinitira pa rin ako sa sarili ko. Lahat ng to ginagawa ko para mabuhay. At para makuha ang nakababata kong kapatid na kinuha ng nanay kong adik. Ay, hindi ko nga pala siya totoong nanay. Dinampot niya lang kami sa kalsada kasi orihinal na mga batang kali kami. Nascam kami ng kapatid ko kasi akala ko bibigyan niya ako ng magandang buhay. Pero pinakain niya lang pala kami para kapag nasa tamang edad ibubugaw niya na kami. Kaya't umalis kami ng kapatid ko. Ngunit nahuli kami ni nanay. Ayaw sumama ng kapatid ko ngunit kinuha niya sa akin. Ibabalik niya lang daw kapag bibigyan ko siya ng 100,000. 1 taon na mula nang mawalay sa akin ng aking kapatid. At kapag tumatawag ako, palaging nagmamakaawa ang aking kapatid na kunin ko na siya dahil ayaw niya ron. Hindi ko rin naman maisumbong sa pulis kasi maraming kapit si nanay. Mga kapwa niyang adik. Kaya't kung kikilos ako dahil lang sa emosyon ko, baka maipahama ko palalo ang kapatid ko. May isa pa akong kinikilalang kapatid. Siya ang tunay na anak ni nanay, si Hiraya. Hindi ko kadugo pero napamahal na sa akin. 5 taon ang agwat ng aming edad. Mas matanda siya sa akin. Parang hindi halata na hindi kami magkadugo kasi magkamukha kami. Yun siguro ang dahilan kung kaya't dinampot ako ni nanay sa lansangan. Kasi kamukha akong anak niya. Mabait si Hiraya sa akin. Noong magkasama pa kami, siyang nagpapakawala sa amin ni Hana kapag ikinukulong kami ni nanay. Ngunit saktong 18 ito noon, lumayas at nakipagtanan sa isang lalaki na hindi namin kailanman nakilala. Lumayas siya para hindi mabiktima ng kanyang sariling ina na ibubugaw siya sana. 1 taon lang yata siyang lumayas at ibinalik sa amin na bangkay na. Namatay dahil nagkasakit. Doon nagsimulang naging delubyo ang buhay namin ng aking kapatid, kaya't lumayas din kami. Tumayo na ako mula sa aking pwesto at nagtungo sa pintuan ng aking shop. Isasara ko na ito dahil hapon na at tutungo na ako sa ibang trabaho ko. Kaso, may biglang dumating. Tinuro ko ang sign sa pinto. Close na! Lumabas sa isang sasakyan ng isang lalaki na nakapormal na damit. May kasamahan siyang mga kalalakihan. Bigla akong kinabahan. Sino kayo? Hinarap ako ng lalaking kausap ko kanina. Gustong magpahula ng boss ko. Sinulyapan niya ang sinasabi niyang boss. Naka-sunglasses to at malamig ang tingin sa akin. Parang nakakatakot. Parang mga kumukuha ng buhay. Pasensya na pero sarado na. 5,000, ayos lang ba sa'yo? Napakurap-kurap ako at agad na binuksan ang pinto. Dapat sinabi niyo agad o pasok na kayo. Hinayaan ko silang pumasok sa shop ko. Hindi ko maiwasang kabahan. Hindi naman kasi ako legit na manghuhula. Nangluloko lang naman ako ng tao para magkapera. Sana naman kahit papano. Tama tong mahula ko dahil baka sa kabaong ng next destination ko. Maupo ka. Umupo ang lalaking huhulaan ko. Naka-sunglasses pa rin siya kaya't hindi ko natanaw ang buong pagmumukha niya. Ano ang iyong ipapahula, Ginoo? Ani ko. Tumingin siya sa akin. Gusto kong malaman kung nasa na ang 12 kong asawa. Nalaglagang pangako. Ho? 12 talaga? Yes. I wanna know where the heck she is. Nanginig ang aking kamay na itinapat ito sa kristal na bola. Napakatigas ng mura niya na kapag nagkamali ako, malamang itutukan na ako ng baril nito.
Ayon sa kristal na bola, ang iyong ika-12 mong asawa ay... Natigilan ako nang kumurap-kurap na ang ilaw ng aking kristal na bola. Hala, ano nangyari? Ubus yung battery? Naku! Naghanap ako ng palusot kasi nawala ang ilaw ng kristal ko na bola na nabili ko lang sa Tiangge. Nawala ang ilaw ng bola. Mukhang may ibang lalaki ang ika-12 asawa mo, sir. Kita kong pag-igting ng panga niya. Pero marami ka pa naman yatang asawa, sir eh. Ika-12 mo naman yata yan, kaya't huwag ka mag-alala. Napatingin ako nang tumayo siya. Sinenyasan niya ang katabi niyang lalaki. Tumalikod na ang customer ko at ang lalaki naman na alipores yata ng lalaki. Naglapag ng 5,000. Nagningning ang aking mga mata. Umalis na ang mga ito at sobrang saya ko dahil ito na ang pinakamalaking kita ko sa hula. Naintriga rin ako sa issue ng lalaking yun. Ang dami naman yata niyang asawa. Pwede ba yung ganun? Ipinilig ko na lamang ang ulo ko at hindi na inisip yun. Sigurado naman ako na malapit sa katotohanan ng sinabi ko sa customer. Paniguradong nasa ibang lalaki yun. Nagtungo na ako sa opisina ni Madam Claudia matapos kong isara ang aking shop. Kasama ko sa loob ang mga kasamahan kong pokpok na magnanakaw. Pwede na nga kaming tawaging pokpok gang eh. Ang gagaling ng mga babaeng to. Mas malaki ang mga nananakaw nila kaysa sa akin. Sabado ngayon, maraming mga customer sa bar na yon. Mag-abang kayo, ha? Ani Madam Claudia. Galingan nyo sa pagpili at wag na wag kayong magpapahuli. May dumating lang na balita sa akin eh, si Maricar, nahuling nagnanakaw. Nakakulong ngayon. Umawang ang labi ko. Hindi mo ba siya tutulungan, madam? Hindi ko mapigilan. Tumaas ang kilay niya sa tanong ko. Abay, bakit? Sinabi ko bang magpahuli siya? Malas niya lang, politiko ang pinasarap niya. Hindi man lang nag-iisip. Ayun, nasa kulungan. Umigting ang aking panga. Hindi ko alam kung paanong nakakaalis ang iba rito matapos maikama ang mga kalalakihan. Iba't iba naman kami ng strategy. Ako, injection lang ang kailangan para hindi ako tuluyang magalaw. Ewan ko lang sa iba. At saka galingan mo sa pagpili, Hanilet. Magpinag-iipunan ka, hindi ba? Hindi ko naman kasi alam kung paano tumingin, madam. Naloloko ko sa mga lalaking may magandang magdamit eh. Pobre naman pala. Kaya ka nga magmased. Sayang naman yung ganda mo. Sa pobre lang napupunta yung burat mong gaga ka. Napangiwi ako sa bulgar ng kanyang salita. Narinig ko ang tawa ng iba. Sinamaan ko sila ng tingin. Nag-ayos na ako sa aking sarilit na pangiwi pa nang makitang sobrang iksi ng short na isusuot ko ngayon. Nakabra lang din ako. Sobrang kapal din ang pagkaka-makeup ko ngayon. Pokpok na pokpok talagang datingan. Sige lang, para sa kapatid ko ito. Para kapag nakuha ko na siya, hindi ko na gagawin ang ganitong bagay. Lalayo kami sa lugar na ito. Pumasok na ako sa bar na aming tatambayan. Magkalayo kami ng ibang mga kasamahan ko. Nakasanda lang ako sa pader habang nagmamasid. May mga lalaki naman na lumalapit sa akin pero nginingitian ko lang sila at hindi pinapatulan. Kasi gusto ko yung may mananakaw ako. Hi! Ngumisi ako sa isang lalaki na bagong dating. Gwapo to ngunit napakalamig ng pagmumukha. Matangkad to at sarilo pa lang na Rolex. Alam kong mapera na. Libreng hilot. Gusto mo? Tiningnan niya lang ako sa kanilagpasan. Naistatwa ako sa nangyari at inis na nilingon ng lalaki. Ayaw niya ba ng libreng hilot? Ayaw mo ba ng libreng hilot, sir? Sumabay ako sa kanyang paglalakad at walang hiyang humawak sa kanyang braso. Natigilan ng lalaki at bumaling sa akin. Malaki ang aking ngiti. Libre lang. Don't you dare touch me. Kita kong pandidiri sa kanyang mga mata. Para akong napaslang sa aking puso dahil sa kanyang tingin. Nabitawan ko siya. Sorry. Tumalikod na ako at naghanap na ng ibang bibiktimahin. Hindi naman ako yung tipong mamimilit. Hindi ako namimiktima ng matitino. Hi! Kumaway ako sa isang lalaking bagong dating. Ngumisi siya at pinasadahan ako ng tingin. Ay ito, bet ko ito. Hindi masungit at naka-Rolex din. Gusto mo ng libreng hilot? Magaling ako. Natakpan ko saglit ang aking ilong at bibig dahil sa usok ng sigarilyo. Nang binaling ko muna sa ibang tingin,
Nakita kong lalaki kanina na hinabol ko. Nakatingin sa akin. Kunot na kunot ang noo ko. Kumaway lang ako sa kanya bago ko tinanggal ang kamay sa aking bibig para maharap muli ang lalaki. Ibang hilot ba yan? Nagulat ako nang hapitin niya ang aking bewang. Depende. Kinagat kong ibabang labi. Saan mo ba gusto magpahilot? Bago pa ako masagot ng lalaki, may humawak sa aking braso at bahagyang nailayo sa lalaki. Nang balingan ko ito. Ito ang naunang lalaki na unang inalok ko kanina. Namangha ako. Ako ang una mong inalok, di ba? Gusto ko magpahilot. Dude! Angal ng isa pa. Shut up! Sinamaan niya ito ng tingin kahit parang napaatras ang lalaki at lumayo. Talaga? Gusto mo magpahilot? Parang kanina lang, diring-diri ka. Hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang takpan niya ang bibig ko na para bang may tinitingnan siya. Tinanggal niya agad to. Saan mo ba gustong magpahilot? Hindi na ako nagreklamo nang hinila niya akong palabas ng bar at isinakay sa kanyang kotse. Confirmed na mayaman dahil sa 5-star hotel niya ako dinala. Pinagtitinginan pa nga kami dahil may pokpok na nakapasok. Pagpasok namin sa loob ng hotel, agad ko siyang hinalikan sa labi na agad niya namang tinugunan. Inatras niya ako ng inatras hanggang sa makarating kami sa kama. Hinayaan ko siyang pagdisikitahan ng aking leeg habang nakahiga na ako sa kama. Ito ang unang beses na may dumagan sa akin na lalaki kasi kadalasan akong dumadagan. Parang bigla tuloy akong kinabahan. Teka lang sir, gusto kitang hilutin. Tumigil siya. Ayoko ng hilot. Kinabahan ako lalo. Pero gusto kong nasa ibabaw ako. Bumuntong hininga siya at pinabigyan ako. Nagpalit kami ng posisyon. Nakaupo na ako sa ibabaw niya. What now? Hinubad ko ang damit ko sa harapan niya kaya't bumungad sa kanya ang aking bulubundukin. Nagsimula akong hilutin ang kanyang katawan habang siya'y nakatingin pa rin sa akin. Ayaw mo bang hawakan? Nang hindi pa rin siya sumasagot, ako na mismo ang lumapit sa kanya at hinalikan siya sa labi. Ginalaw ko rin ang sarili ko sa ibabaw niya kaya't naramdaman ko ang pagkagising ng natutulog na tigre sa ilalim ng kanyang pantalon. Pinalalim ko ang aming halik habang unti-unti ko ring hinuhugot ang syringe mula sa aking bulsa. At nang nakatiming ako, unti-unti ko nang itinurok sa lalaki ang aking hawak. Kaso nabitin to dahil may humawak sa kamay ko. Namilog ang aking mata't napatingin sa lalaki. What are you doing? Ididiin ko na sana ito kaso mas malakas siya. At sa akin na iturok ang syringe na nagpatigas sa aking pwesto. Nanghina ako at sinubukang makaalis kaso nahuli niya ako. Umikot ang aking paningin at nang nahiga niya ako sa kama, nawalan na ako ng malay. Nabiktima ako sa sarili kong kalokohan. Nagising ako nang may mabigat na pakiramdam. Napanaginipan ko kasi ang aking kapatid na si Hana na nanghihingi ng tulong sa akin upang kunin siya mula kay nanay. Iyak siya ng iyak at ako'y gano'n na lamang ang pakiramdam ngayon. Bumangon ako paupo upang mahawakan ang aking ulo. Ang huling naalala ko ay nabisto ako ng lalaking bibiktimahin ko sana at ako ang naturukan. Nasaan na nga ba ako? Nilibot ko ang aking paningin. Hindi naman to presinto na siyang inaasahan ko. Sobrang linis at ganda rin ng kwarto. Parang mabigat ang aking katawan kaya't ibinaba ko ang tingin ko rito. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang iba na ang damit ko. Anong ibig sabihin nito? Hinawakan ko ang telang suot ko. Paulit-ulit kong kinusot ang aking mga mata dahil baka namamalikmata lang ako. Sinampal ko pa nga ang sarili ko para lang magising pero hindi. Totoo talaga to. Bakit ako naka-wedding gown? Parang kagabi lang ay isa akong dakilang pokpok. Tapos ngayon, ikakasal na ako? Napamura ako't akmang bababa na sana sa kama nang bumukas ang pintuan. Pumasok ang mga nakalinyang mga babae na nakasuot ng pangkasambahay na uniforme. Ang huling pumasok ay ang lalaking sobrang pamilyar. Nakasunglasses siya ngayon at sa likod niya ay may mga bata na mukhang nasa edad 8, 7 at 6. Ikaw? Ikaw yung nagpahula, di ba? Nauutal kong sambit. Nang tanggalin ng lalaki ang kanyang sunglasses, napasinghap ako. Siya ang lalaking biktima ko sana kagabi. Magandang umaga, Miss Hanelet Brosas. Anong ibig sabihin nito?
Tiningnan ko ang kanyang suot. Nakasuot siya ng itim na suit na para bang ikakasal siya sa akin. Mabutit gising ka na. Kamusta naman ang turok sa sarili, ha? Mukhang hindi ka yata nagtagumpay sa misyon mo kagabi, ah. Umigting ang aking panga. Pero ako, nagtagumpay ako sa misyon ko. Nakahanap na ako ng 13 ko ng asawa. Nalaglag ang panga ko. Ayos lang ba talagang lalaking to? 13th wife? Humagal pa ako ng tawa nang may napagtanto. Hinawakan ko ang aking tiyan sa sobrang tawa at halos maluha pa ako. Hindi na maipintang mukha ng lalaki at ang mga batang sa likod niya. Para bang natakot na sila. Ayos ka lang ba, sir? Baka kailangan niyo po ng gamot. Hindi mo ba gusto na ikaw ang 13 kong asawa? Mukhang seryoso talaga siya. Baliw ka ba? Bakit ko naman gustong maging 13th wife mo? Ano ko, bobo? At saka tigilan mo nga yung trip mo? Hindi ka ba nahihiya? May mga bata sa harap mo. Humakbang siyang papalapit. Pero hindi ako nagbibiro. Ngayong wala ng 12 kong asawa, ikaw nang papalit sa kanya. Ay nako, tigilan mo ako ha. Baka matadyakan pa kita riyan. Nangangailangan ka ng pera, di ba? Natigilan ako. Para sa kapatid mo? Kumuyom ang kamao ko sa sinabi niya. Paano mo nalaman? Hindi ka naman mahirap imbestigahan, Miss Hanelet Brosas. Natahimik ako. Hindi pa pala ako nagpapakilala sa'yo. Ako si Sean Sanchez. At ito ang mga anak ko sa mga naging asawa ko. Ipinakita niya sa akin ng mga bata na hiyang-hiya ngunit ang gaganda. Napakurap-kurap ako. Seryoso pala talaga siya? Magpakilala na kayo sa bago niyong mama. Diyos mio! Hello po. Ako po si Ann Sanchez. Ako po ang panganay ni Daddy sa ika-4 niyang asawa. Pakilala ng bata na may mahaba at kulot na buhok. 8 years old po ako. Ako naman po si Kim Sanchez, anak ni Daddy sa ika-5 niyang asawa. 8 years old din. Ang pangalan ko po ay si Liza Sanchez, anak ni Daddy sa ika-6 niyang asawa. 7 years old. Ako po si Catherine Sanchez, anak ni Daddy sa ika-7 niyang asawa. 6 years old po. At ako po si Nadine Sanchez. Anak ako ni Daddy sa ika-8 niyang asawa. 5 years old po ako. Halos hindi ko na ikinurap ang aking mga mata sa narinig. Diyos ko, mahilig palang lalaking to. Ang daming anak sa iba't ibang babae. Pero ang gaganda ah. Asan ang mga nanay niyo? Hindi ko maiwasang maitanong. Namatay po si mama nang mga anak siya sa akin. Ani Ann. Yung mama ko po, ganun din. Namatay sa panganganak. Ani Kim. Namatay po sa panganganak lahat ng mama namin. Ani Liza. Nanindig ang balahibo ko. Diyos mio, kawawa naman. Hanggang ngayon, misteryo pa rin sa akin kung bakit napakadami niyang mga naging asawa. Mukhang namatay pala lahat. Ikaw na ang magiging bagong nanay nila kapag naikasal ka na sa akin. Ani Sean matapos ang introduction. Ano? Ano bang nangyari sa ika-12 mong asawa? Gaya ng hula mo, sumama nga sa iba. Tangay ang pera ko. Nalaglag ang aking panga. Maghanda ka na kasi ikakasal ka na ngayon sa akin. Teka sandali lang. Agad tinakpan ng aking paningin ng mga kasambahay na ngayon ay nasa harapan ko na. Parang giraffe ang leeg ko dahil sinubukan kong tingnan si Sean at ang mga anak niya ngunit lumabas na pala ang mga ito. Anong gagawin niyo? Pagagandahin ka lang po namin, ma'am. Kay ganda naman ang ika-13 asawa ni Sir Sean. Kamukha ng first wife ah. Kumunot ang aking noo. First wife? Siniko ng isang kasambahay ang kasamahan niya. Nagagalit si Sir kapag panag-uusapan yun. Wala naman si Sir dito ah. Dapat malaman ng babaeng to ang pinasukan niya. Ikinuwento sa akin ng mga kasambahay ang tungkol sa mga naging asawa ni Sean Sanchez. Alam na nila dahil matagal na sila rito at lahat sila nakita na ang mga naging asawa nito. Ang unang asawa ni Sean ang pinakamamahal niya. Hindi binanggit ang pangalan ngunit ang sabi, nagkasakit daw ito't namatay. Sobrang nasaktan daw si Sean at 2 taong matapos nitong namatay. Sunod-sunod na ang pagpapakasal nito sa iba't ibang babae. Ang ikalawang asawa,
3 buwan lang at hiniwalayan agad kasi magnanakaw. Ang ikatlo naman, 2 buwan lang itinagal ng kasal kasi baog. Ang ika-4, 5, 6, 7, at 8, lahat namatay dahil sa panganganak. Ang ika-9, nangabit kaya't iniwan. Ika-10, inabuso ang mga anak niya, kaya't hiniwalayan at ipinakulong. Ang ika-11, gusto lang makipaghiwalay ng babae kasi pagod na siya. At ang latest evictee, tumakas kasi may kabit. Ninakaw pa ang pera ni Sean, kaya't hiwalay na sila. At ikaw ang ika-13, anima ng Nancy, ang pangalan ng namumuno ng mga kasambahay rito. Kinilabutan kami nang makitang mukha mo kasi kamukhang kamukha mo yung unang asawa ni Sir. Napangiwi ako. Hindi ba alam ng Sir nyo na magnanakaw ako? Baka ilang araw lang ako rito. Oo nga naman. Nang marinig ko ang dahilan kung hindi namatay nagnakaw naman. Mas gugustuhin ko pang magnakaw kaysang mamatay. Triple ng tauhan ni Sir Sean, kaya't kung may bala ka, hindi ka makakatakas. Hindi na lamang ako nagsalita at hinayaan sila na ayusan ako. Mabuti at hindi ako diniretso sa presinto ni Sean kasi baka matulad ako ni Maricar. Pero tingin ko, nagdududa na yun si Madam Claudia kung bakit hindi ako bumalik. Nang natapos nila akong ayusan, pinalabas na nila ako. Dumiretso kami sa isang hardin kung saan naroroon na si Sean, ang mga anak niya at ang pare. Totoo talaga to? Hindi ko to guni-guni lang? Kakaloka. Naglakad ako patungo sa kanya at nang makaharap siya, tinaasan ko siya ng kilay. Pakakasalan kita kung tutulungan mo ko sa problema ko. Tungkol ba to sa kapatid mo? Tumango ako. Oo, gusto ko siya makasama eh. Kung ganon, ibabalik ko siya sa'yo. Dapat lang, kasi wala na akong pakialam kung anong magiging kapalaran ko sa kamay mo. Kung mamamatay ba ako sa panganganak o makukulong kasi, baka magnakaw ako. Wala na akong pakialam, basta't ibalik mo lang kapatid ko sa akin. Umawang labi niya sa sinabi ko at binalingan ng mga kasambahay na agad tumalikod. Umangat ang sulok ng labi niya bago ako hinarap. Alright, now let's get married. Para lang kaming naglalaro ng kasal-kasalan sa ginagawa namin. Walang ibang tao kung hindi kami lang at ang mga anak niya na masaya pa para sa kanya. Congrats, Daddy! Yumakap isa-isa ang mga anak ni Sean sa kanya. Mukhang taon-taon yata nakikita ng mga anak niya ang pagpapakasal niya sa iba't ibang babae. Thank you, Mommy! Napaigtad ako nang niyakap nila ako isa-isa. Hindi ko alam kung ano bang dapat na maging reaksyon ko sa biglaang pagbabago ng buhay ko. Matapos ang kasal, pinasunod ako ni Sean sa kanya. Napaka-ungentleman ng binata kasi hindi man lang niya ako tinulungan sa gown kong napakabigat. Basta't pinasunod na lang niya ako sa kanya. San ba kasi tayo? Mag-honeymoon na ba tayo? Hindi siya sumagot. Hindi mo naman yata kailangan ng anak, di ba? Ayokong mamatay sa panganganak ka. Babawasan na naman ang magaganda sa mundong to. Aray! Nabunggo ako sa kanyang likod nang bigla siyang tumigil sa paglalakad. Sinilip ko siya. Nandito na tayo. Ani't hinawakan ng pinto. Ha? Saan? Sa kwarto natin? Hindi niya ako sinagot. Tinulak niya ang pinto papasok at tumabi siya. Pumasok ka. Kumunot ang noo ko sa kanya saka inangat ang aking gown para makalakad ng maayos. Ano bang meron? Nabitin sa ere ang aking mga salita nang makita ko kung anong gustong ipakita ni Sean. Napatayo si Hana nang makita ako. Ate! Iyak niya at mabilis na tumakbo sa akin para lang mayakap ako. Namuo agad ang luha sa aking mga mata at niyakap siyang pabalik. Sumikip ang aking dibdib nang marinig ko ang kanyang iyak. Hindi ko akalaing darating ang araw na makikita ko siyang muli. Nang kumalas ako sa yakap, agad kong hinawakan ang kanyang muka. Hindi na maubos-ubos ang luhang tumutulo sa aking mga mata, lalo na nang makita kong pasa sa mukha ng aking kapatid. Hana, anong ginawa sa'yo ni nanay ha? Umiyak lamang siya't yumakap muli sa akin. Nanginginig ang aking katawan habang yakap ko siya. Mukhang hindi naging madali ang buhay ni Hana sa kamay ni nanay. Take your time. Nilingon ko si siya na umaatras na. Yakap-yakap ko pa rin ang kapatid ko. Salamat. Tumango lamang siya saka isinarado ng pinto. Sean's point of view.
Napapikit na lamang ako nang marinig ang hagulgol ng dalawa sa loob ng kwarto. Pusong bato ko kadalasan pero parang dinurog ang puso ko sa aking narinig. Lumapit pa si Manang Nancy sa akin. "Sir, aayusin ko na ho ba ang kwarto nila?" Tumango lamang ako saka umalis na para bigyan ng privacy ang dalawa. Hindi ko alam kung bakit ganito nangyari sa buhay ko. Siguro simula nung iwan ako ng babaeng unang minahal ko, parang nawala na ng direksyon ng buhay ko. Gusto ko ng kapare sa buhay. Halos lahat sa kanila ay binayaran ko para lang manatili sa buhay ko. Ngunit kung hindi naman, namamatay. Nananakawan naman ako o hindi kaya ay magtataksil sila. "Daddy, sana siya na pong huling mami namin." Ani Kim sa akin, isa sa mga anak ko. "Oo nga po, Daddy. Palagi kaming inaaway ng classmate namin kasi iba-ibang mami namin taon-taon." Natawa ko at saka tumango na sa kanila. "Oo, sisiguraduhin ko na panghuli na ito." Matagal ko na rin namang inaabangan ng babaeng yun. Mula nang malaman ko na kapatid siya ng unang asawa ko, nakaabang na ako sa kanya. Ngunit hindi sila magkadugo. Ampun lang ang babaeng ito at ang kapatid niya na napulot sa lansangan. Nalaman ko na adik pala ang ina nila kaya't sila nagsilayas ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit kinuha ito mula sa kanya nang mahuli sila. Kaya't kung ano-ano na lamang ang pinasukan ng dalaga. Nagpatayo pa ng pahulaan kahit wala namang katotohanan. At sa gabi, isa siyang bayarang babae na magnanakaw. "Kakaibang babae yata yan pare ah." Ana sa akin ng kaibigan habang tinitingnan ang mga kagamitan nito na nakuha ko. May syringe na may lamang pampatulog at panghalusinate. Bakit niya ginagawa to? Natanong ko na lang. Baka ayaw magpakama pare, kaya tinuturukan niya mga nabibiktima niya. At pagkatapos, nanakawan. Umigting ang aking panga. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko at siyang pinili ko. Hindi naman siya si Hiraya. Patay na ang mahal ko ngunit gusto ko muling makita ang pagmumukha niya. Kaya habang walang malay ang dalaga, nagtungo ako sa bahay ng kanyang ina. Nagalit ito nang makita ko. "Ikaw! Pinatay mo ang anak ko!" Sigaw niya sa akin. "Kung hindi siya sumama sa'yo, hindi siya mamamatay." Malamig ko lang siyang tiningnan. Pareho pa rin ang kanyang tingin sa akin kahit 10 taon nang nakalipas. Galit na galit pa rin. Lumayas naman kasi si Hiraya sa kanila dahil ibinubugaw siya ng kanyang ina sa matandang mayaman. Kaya't itinanan ko siya kahit sobrang bata pa namin noon. Ngunit nagkasakit ang mahal ko at naiwan akong mag-isa nang mawala siya. "Kukunin kong anak mo," wika ko. Gulat na napatingin sa akin si Hana. Ang bunsong anak niya nagusot na gusot ng damit. Mukhang inaabuso na naman sa poder niya. "Ha? At bakit mo siya kukunin? Baliw ka ba?" Hinihintay na siya ng ate niya. Tanging sabi ko at sinenyasan ng mga tauhan ko na kunin ang bata. Sumigaw-sigaw ang nanay ngunit lumapit ako sa kanya at inilapag sa harapan niya ang pera na gusto niyang makuha. "Sapat na ba yan?" Natahimik siya. Tiningnan ko si Hana. Kita ko ang takot sa kanyang mukha. "Naghihintay ang ate Hanilet mo. Sumama ka na sa akin." Nasapo ko na lamang ang aking noo nang maalala ko yun. Sa unang araw ni Hanilet bilang asawa at ina ng mga anak ko, hindi pa siya masyadong marunong. Kita kong ilang niya sa tuwing tatawagin siyang mommy ng aking mga anak. Ngunit nagkakasundo sila ng kapatid nito na si Hana na hindi nalalayo sa edad ng mga anak ko. "Mommy, papasok na kami sa school next week. Sumama ka sa amin kasi papakilala ka namin bilang bagong mommy namin." Ani Catherine nang nasa hapagkainan kami. Naibugan ni Hanilet ang kanyang kinakain sa narinig. Ako? Opo! Sabay-sabay silang tumango. Napatingin si Hanilet sa akin. Medyo nanibaguhan ako sa kanyang muka. Ang nasa memorya ko kasi punong-puno siya ng makeup. Ngayong bagong gising siya, natural na natural ang aking nakita. Hindi maipagkakailan na maganda siya. "Ayos lang ba sa inyo na ako ang mami niyo?" Ani Hanilet. "Why not? You're my wife now, Hanilet." Ani ko. "You can call me hubby too." Ngumiwi siya. "Hanggang kailan kaya ako magiging asawa mo?" "Ikaw nang panghuli. Nasa akin na ang kanyang atensyon." Ilang taon ka na ba?" 29. Napatango siya.
Ang sipag mo, no? 29 ka na pero ang dami mo ng anak. Huwag mo nang balak dagdagan, ha? Wala akong balak bumuka ka sa'yo. Ayokong mamatay, no? Hindi ko mapigilan ang matawa. Hindi naman ako mamatay tong naitatago ko, Hanelet. Natigilan ako nang subuan niya ako ng kanin na may halong ulam. Nagkatinginan kami dahil sa kanyang ginawa. Tumikhim siya at saka nag-iwas ng tingin. May mga bata, masyadong bulgar naman yung bibig mo. Ninuya akong isinubo niya saka nagpatuloy sa pagkain ng almusal. Sa unang pagkakataon, ngayon lang ako nakaramdam ng kapayapaan. Kadalasan kapag naunang linggo kasama ang aking napapangasawa, dikit na dikit ito sa akin palagi na para bang natatakot kung mawala ako sa kanila. Ngunit si Hanelet, nasa mga anak ko ang atensyon niya. Naririnig ko palagi ang kanilang halakhak kapag kasama nila ang babae. Hindi katulad ng mga nauna kong asawa na palagi silang nagrereklamo kasi pinapagalitan sila. Mami Hanelet, ilang taon ka na po ba? Tanong ni Nadine sa asawa ko. 23. Ang bata mo pa pala, Mami. Oo naman, tapos maganda pa ako, no? Diba? Opo. Sabay-sabay nilang sabi. Aba, dapat ganyan. Plus 10 kayo sa langit. Pero taray na mga nanay niyo, Pinangalanan kayong kapareho ng mga artista. Ann, Kim, Lisa, Catherine at Nadine. Ang ganda ng tripping. Naaaliw na sabi ni Hanelet. Nasa sulok lang ako at nagmamasid sa kanila. Wala sa sariling napangiti ako. Ngayon ko lang din nakita ang mga anak ko na masayang masaya. Mukhang nagugustuhan nila itong napili ko. Sobrang saya ng mga anak mo, iho. Napaayos ako ng tayo nang tumabibigla sa akin si Manang Nancy. Sobrang masiyahin ba naman ang napili mo Umingay bigla ang bahay. Hindi na mukhang haunted mansion, ano? Napatingin ako sa kanya. Sana ngay siya na, iho. Sa dami ng naasawa mo wala akong ibang hiling sa'yo kung hindi ang kaligayahan mo. Nang naghanda na sa pagtulog ang mga anak ko dahil papasok na sila sa school, ay lumapit sa akin si Hanelet. Tapos ko nang ihanda ang susuotin ng mga bata para bukas. Ikaw, wala ka bang ipapahanda? Nagulat ako sa tanong niya. Tiningnan ko rin ang kanyang suot. Napakaiksi ng suot niya kahit nasa bahay lang. Mukhang wala naman yata, no? Hindi ka naman nagsasalita Ngumisi siya. O sige na, matutulog na ako Maaga pa kami ng mga anak mo bukas Sandali. Ani ko sabay hawak sa kanyang braso. O bakit? Hindi ko alam kung ano bang isusuot ko bukas. Ngumiti siya. Di ipaghahanda kita. Huwag kang mahiya. Asawa mo na ako Nauna siyang pumasok sa kwarto ko. Sinundan ko siya saka pinagmasdan ng kanyang kilos. Sa paglobo pa lamang ng kanyang pisngi, alam kong nakangiti siya habang naghahanda. Paano niya nagagawa yan? Kahit napakaraming pangit na nangyayari sa buhay niya, nagagawa niya pa rin maging masiyahin. Samantalang ako'y nasa akin ng lahat, hindi ko pa rin magawang maging masaya. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Hinahanda na niya ang business attire ko, pati na rin ang sapatos ko. Nang humarap siya, nagkatinginan kami. Oh, bakit? May kulang pa ba? Nanatili ang tingin ko sa kanya. May problema ba? Nakagat ko ang ibabang labi ko. Pwede bang magpahilot? Namilog ang kanyang mga mata. Gusto ko magpahilot. Maaari ba? Napakurap-kurap siya. Ano bang hilot ang sinasabi mo? Napakamot ako sa aking leeg. Yung libreng hilot mo? Natawa siya sa sinabi ko. Aba, yun ba? Naku, mukhang ikaw yatang kauna-unahang magtatagumpay na customer ko, ha? Bakit? Tumingkayad siya at lumapit sa aking tenga. Walang turok. Virgin pa ako, Sean. Umawa ang labi ko lalo na umatras siya at malaki ang ngiti. Binaba niya ang hawak niyang damit. Pero sige, pagbibigyan kita. Asawa na rin naman kita Kung hindi rin dahil sa'yo baka patuloy ko pa rin ginagawang trabaho ko na yon. Bago pa man ako makapagsalita ay sinunggaban niya na ako ng halik sa labi. Napaatras ako at otomatikong humawak sa kanyang likod. Magaling siyang humalik. Mukhang natutuhan niya yun sa trabaho niya. Ngunit ayoko magpatalo. Binuhat ko siya na parang bagong kasal at inihiga siya sa malambot ko na kama.
Hinihingal kami pareho na magkahiwalay ang aming mga labi. Huwag mo kong bubuntisin ha? Anya sabay hawak sa aking mukha. Kung gusto mong panghuling asawa mo na ako. Kung mabubuntis ka man, hindi ko hahayaang mawala ka. Anikot inatake ko ng halik ang kanyang leeg. Umalingaw-ngaw sa buong kwarto ko ang mga ungol naming dalawa. Nang ipasok kong sarili ko sa kanya, humiyaw siya sa sakit. Yun ang pahiwatig na virgin nga siya. Hana, let's point of view. Kagat-kagat kong ibaba kong labi habang naghahanda ng lunchbox para sa mga bata. Kasali si Hana dahil mag-aaral na rin siya. Thanks to Sean, hindi tuluyang mapapariwara ang kinabukasan ng aking kapatid. Mami, akala ko magtatabi tayo kagabi. Hindi ka naman pumunta sa kwarto. Ani-an sa akin. Nakatulog kasi ako eh. Palusot ko at sumulyap kay Sean na umiinom ng kape. Huwag ka mag-alala, tatabi ako sa inyo sa susunod. Alam mo, Mami, nung pinakilala ka namin nung nakaraan, inggit na inggit yung mga kaklase ko. Mayabang na sabi ni Lisa. Bakit naman? Kasi maganda ka po, Mami. Ani Kim. Ikaw ang pinakamagandang naging mami namin. Ngumuso ako. Talaga ba? Baka multuhin ako ng mga mami niyo sa sinasabi niyo Nagtawanan na lamang sila. Ate, babantayan mo ba kami sa school? Ani Hana sa akin. Grade 5 na siyang papasok. Oo naman. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Huwag kang mahihiya, ha? Kapag may umaway sa'yo, sabihan mo ako agad. Ipapakulam natin yan. Napangiwi si Hana sa akin. Gusto ko rin ng lunchbox. Nasaan ang akin? Napatingin ako kay Sean. Makahulugan ko siyang tiningnan. Uminit ang pisngi ko nang makita ko ang pula sa kanyang leeg. Kagat ko yun. Hindi man lang niya itinago. Ha? 6 lang na ihanda ko eh. May pagkain naman yata sa trabaho mo. Naibagsak niya ang kanyang balikat. Make one for me too. Asawa mo ko, Hanelet. Ngiting aso niyang sabi. Wala akong magawa kung hindi ang gawan din siya. Naghiwalay ang landas namin ni Sean dahil siya sa trabaho niya at ako naman sa school ng mga bata. May driver naman sila na maghahatid ngunit gusto kong sumama at bantayan sila. Wala rin naman akong gagawin at gusto ko rin makita ang kapatid kong nag-aaral. 1 taon din yung ipinagkait sa kanya ni Mama. Ikaw ba ang bagong asawa ni Sean Sanchez? Tanong sa akin ng isang parent. Oo, sagot ko. Pinasadahan niya ako ng tingin. Ang ganda mo Naninibaguhan ako na may magulang na naghihintay sa mga bata. Kadalasan kasi mga kasambahay lang. Wala naman kasi akong gagawin sa bahay. Gusto kong tutukan sila ng pansin. Saglit lang naman ang chika na yon dahil umalis din ng parent. Naisipan ko munang lumabas ng school saglit para puntahan ng driver na naghihintay. Bala ko kasi siyang pakainin ng snack. Sige na, Manong. Nakakabagot ding maghintay Ani ko sabay lahad sa binili kong burger at soft drinks. Maraming salamat po, ma'am. Halos napapikit ako dahil sa init ng araw. Nakalimutan kong magdala ng payong. Pero mabutit ilang oras na lang ay magtatanghalian na. May pumarada na sasakyan sa tabi lang ng sasakyan namin. Lumabas ang isang lalaki at pinatunog pa ang sasakyan. Hindi ko na sana pagtutuunan ng pansin ng lalaki nang lumapit ito't hawakan ako sa braso. Miranda? Nanlaki ang mata ko. Ha? Tinanggal niya ang kanyang sunglasses. Ikaw yan, di ba? Yung nag-aalok sa akin ng libreng hilot, 3 buwan ang nakakalipas. Kinabahan ako. Hindi ko na siya maalala pero naaalala kong Mirandang binigay kong pangalan sa isa sa mga biniktima ko. Hindi ko alam kung ano ibig mong sabihin, kuya. Sinubukan kong tanggalin ang braso ko mula sa pagkakahawak, ngunit humigpit ang hawak niya. Hindi, alam ko ikaw yan Wala lang makeup. Mag-usap naman tayo. Hindi ko maalala pero sigurado akong magandang pinagsamahan natin nung gabing yun. Hindi ko alam ang sinasabi mo, bitawan mo nga ako. Hinigit niya ako. Huwag ka nang magmaang-maangan, hindi kita makakalimutan. Kung saan-saan pa nga kita pinaghahanap andito ka lang pala. Sabing bitawan mo ako Tinadyakan ko siya sa gitnang parte niya at napayuko siya. Ano nangyayari, ma'am? Lumapit ang driver sa amin. Bastos yan Tinawag ba naman akong Miranda? Hindi ko nga kilala kung sino yun.
Lumapit ang driver sa nakayuko pang lalaki. "Boss, huwag kang gumawa ng gulo rito. Asawa siya ni Sean Sanchez. Kung nagkakamali ka lang, umalis ka ng tahimik. Hindi to palalagpasin ni Sir." Natawa ang lalaki at itinuro ako. "Yan, asawa ni Sanchez? Yung may-ari ng pagawaan ng alak? Nagpapatawa ka ba? Pokpok yan dati. Natikman ko na yan." "Aba, kahit kailan hindi ako magpapatikim sa isang katulad mo." Sigaw ko. "Aba't akala mo kung sino tong..." "Anong meron?" Natigilan kaming lahat sa bagong dating. Pagbaling namin, si Sean ito. Bagong labas sa kanyang kotse. Mabilis siyang lumapit sa amin. "What's wrong?" Bigla akong kinabahan. Paano kung sasabihin ni Sean na ako nga? "Mr. Sanchez, asawa mo rin tong babaeng to? Totoo ba?" Dumiretso si Sean sa lalaki. Akala ko kakausapin niya lang pero napahiyaw ako sa gulat nang sinuntok niya ito sa muka. "Sean!" Hinawakan ko ang braso ni Sean para kumalma siya. "Say it once again. Sa kulungan ng bagsak mo." Ani Sean bago siya tumingin sa akin. "Are you okay?" Oo, ayos lang." Nagbaba siya ng tingin sa palapulsuhan ko. Nakita niyang namumula ito. Agad ko itong itinago. "Bakit nga pala nandito ka? Paano yung trabaho mo?" "I have free time. Gusto kong makita ang mga anak ko." "Paniguradong matutuwa yung mga yon." "Gusto ko ring makita ang ginagawa ng asawa ko." Napasinghap ako't napatingin sa kanya. Ngumiti siya sa akin at itinuro ang kanyang kotse. "Pumasok ka muna sa loob, may bibigay ako." Sumunod naman ako sa kanya. "Ano naman ang ibibigay mo?" Binuksan niya ang backseat ng kanyang kotse at may kinuha. Bumulagta sa harapan ko ang napakaraming rosas sa bouquet. Umawa ang labi ko nang ibinigay niya sa akin. Para sa akin?" Tumikhim siya. "Oo, sana magustuhan mo." Naibaba ko ang tingin ko sa aking hawak. "Ang ganda! Unang beses kong makatanggap ng bulaklak. Akala ko sa lamay ko na ako makakatanggap." "Bibigyan kita araw-araw kung gusto mo." "Ang sweet naman." "Asawa kita. Kaya't dapat lang na sweet ako." Bumilis ang pagtibok ng aking puso at parang may paru-parong lumipad sa aking tiyan. "Salamat ah." Masaya ang mga bata nang makita nila si Sean ng magtanghalian. Napag-alaman ko na unang beses pala itong magtungo ni Sean dito, kaya't pati ang mga guro't ibang parents, gulat na gulat. Nginitian ko si Hana nang lumapit siya sa akin. "Oh, kamusta?" "Ayos lang po, ang saya pong mag-aral." Mahina akong ginulo ang kanyang buhok saka inakbayan ko siya. "Tara, kumain na tayo." May cafeteria ang school na pinapasukan ng mga bata. Aircon to kaya't ramdam kong ginaw. Parang out of place ang suot ni Sean dahil formal ito. Samantalang sa mga bata, naka-uniforme. "Wow!" Ani na din nang buksan niyang lunchbox. "Ang sarap!" Napangiti ako nang isa-isa nilang binuksan ang inihanda ko sa kanila. Ganon din si Sean. Nagulat pa ako na pati ang kanya, dinala niya pa talaga. "Ang ganda nga," ani Sean. Tumikhim ako at tiningnan si Manong driver. "Kumain na rin tayo, Manong." Since kami lang naman ang walang lunchbox, bumili kami sa cafeteria. Sobrang simple lang nito pero ramdam ko ang tuwa sa mga mukha ng mga bata. First time nilang makasama ang daddy nila rito kaya ganon. "May kalat sa bibig mo." Anikot pinunasan ang gilid ng bibig ni Catherine. "Thank you, Mommy." May kumalabit sa akin. Nang balingan ko ito, si Anton na may dalang wipes. "Ako rin, Mommy. May kalat." Natawa ko't pinunasan din ng kanya. Nanatili na si Sean kasama ko hanggang sa uwian na ng mga bata. Pinauwi na lamang si Manong driver dahil sa sasakyan kami ni Sean sasakay at ang ingay pa nila dahil sa mga kwento nila. Nakisabay na rin ang aking kapatid na tuwang-tuwa sa kanilang pinag-uusapan. "Ayos lang ba talaga sa'yo? Kanina pang nagre-ring yung cellphone mo. Mukhang tumakas ka yata." Ani ko. "Tumakas nga ako." Nilingon niya ako. "Sa susunod baka hindi muna ako papasok. Magfa-file ako ng leave para makasama ko kayo." "Timing at malapit na rin ang sem break ng mga bata. Kung gusto mo, mamasyal tayo, Sean." "Saan tayo mamasyal?" "Kahit saan, may parke naman dito. Mag-date na rin tayo." Biro ko lang yon para sana asarin siya kaso tumango siya. "O sige,
Magde-date tayo, Hanelet. Nawalang pang-aasar ko sa sinabi niya at napalunok. Mukhang kahit na anong asar ko sa lalaking to seseryosohin niya. Anong klaseng asawa kaya ang isang Sean Sanchez? Bakit nagawa siyang iwan ng mga babae sa buhay niya? Gusto kong makilala ang lalaking to. Hindi naman siguro masamang kilalanin siya dahil ako na ang asawa niya. Kung malupit siya, iiwan ko talaga siya. Pero kung hindi, baka ako nang huling maging asawa niya. Sisiguraduhin ko yun. Mabilis ang takbo ng oras ngayong kasama ko si Sean, ang mga anak niya at ang kapatid ko. Nawala na ng tuluyan sa sistema ko na ako ay dating magnanakaw at manlolokong manghuhula. Kinarir ko na yata ang pagiging Mrs. Sanchez kasi nagustuhan ko na to. Payapa na kasi ang buhay ko. Hindi rin masungit si Sean at astang asawa talaga siya sa akin. Ngayong sem break na ng mga bata at magli-leave din sa work si Sean, ay magkakaroon na kami ng time sa isa't isa. Hindi ko maiwasang ma-excite sa mangyayari. Nakwento rin kasi ng mga bata na hindi sila madalas na namamasyal kasi sobrang busy ni Sean. At ang mga nagiging mommy nila, wala raw paki sa kanila. Hindi ko maiwasan ng maawa. Naiintindihan ko rin kung bakit sobrang clingy nila sa akin. Kahit noong una, sobra akong nanibaguhan kasi hindi ako sanay. Pero kalaunan ay natanggap ko na kung bakit sila ganun. Kasi kulang sila sa pagmamahal mula sa isang ina. Wala silang ganun. Kahit si Sean siguro ay may pagkukulang dahil focus to sa trabaho. Excited na ba kayo? Tanong ko sa kanila. Isa-isa ko silang binihisan ng magagandang damit. Napangiwi pang kapatid ko na hindi mahilig sa dress. Samantalang ang 5 bata, tuwang-tuwa. Mommy, sobrang nagustuhan ko po. Pati ang shoes. Ani-an at nagpa-cute pa. I love you, Mommy. Natigilan ako sa sinabi niya. Ako rin, Mommy. I love it. Maarteng sabi ni Lisa at umikot-ikot pa. Hinaplos ang aking puso sa narinig. Hindi ako sanay na may nagsasabi ng ganun sa akin. Kahit si Hana na kapatid ko ay hindi naman expressive sa kanyang nararamdaman. Siguro ay dahil na rin sa hindi magandang kinalakihan namin. Hindi na ituro sa amin ng ganun. Pero ang mga anak ni Sean, kahit napaka-komplikado ng buhay nila, naturuan pa rin ng tama ang mga batang ito. Kahit sobrang yaman hindi sila mayabang at may takot sa Diyos. Halina kayo rito, gusto ko kayong yakapin. Binuka ko ang aking magkabilang braso bilang imbitasyon. Nagsitakbuhang agad sila sa akin. At halos mapaupo ako sa sahig dahil sa lakas ng impact nila sa akin. Napangiti ako at napatingin kay Hana na nakangiti na rin sa akin. Hana! Binitawan niya ang kanyang daladala at saka yumakap na rin sa akin. Gusto kong pahalagahan ang mga batang ito. Hanggat itinuturing pa nila akong ina, ipaparamdam ko sa kanila na mayroong tumatayong ina para sa kanila. Una naming ginaway nagsimba kami, kaya't nakadress sa mga batay para magtungo sa simbahan. Kasama namin si Sean at nakahawak pa siya sa kamay ko. Nakagat ko ang labi ko at pinigilan ang kiligin sa nangyayari. Hindi ako pala simba. Kwento ko kay Sean nung nakapasok kami sa loob. Nagdadalawang isip nga ako rito kasi baka mapaso ako. Alam mo naman yung mga nagawa ko, di ba? Umupo na kami sa upuan. Hindi naman ganun ang Panginoon. Kahit sino tinatanggap niya. Nagtagal ang titig ko sa kanya. O bakit? Ang gwapo mo pala. Hindi ko alam kung bakit ka iniiwan ng mga nagiging asawa mo. Kasi kung maaga lang kitang nakilala, baka nagpaanak na ako sa'yo ng marami. Umawang labi niya sa sinabi ko. Bahagya akong tinampal ang kanyang braso saka tumingin na sa harapan. Biro lang. Matapos ang misa, kumain muna kami sa isang restaurant bago nagtungo sa mall. Malaki ang ngiti sa aking labi habang tinitingnan ng mga bata na nagtatakbuhan patungo sa isang arcade. Hinihila pa ni si Hana na walang kaalam-alam sa paligid patungo ron. Ang saya nila, Sean. Magiliw kong sabi. Ang sarap sa pakiramdam. It's all because of you, Hanelet. Binalingan ko siya. Ha? Humawak siya muli sa kamay ko. Ngayon pa lang sila nakakaranas ng asawa ko na may pakialam sa kanila. Bakit? Wala bang pakialam ang mga naging asawa mo sa mga anak mo? Wala. Napangiwi ako.
E di mabuti na lang pala talaga't humiwalay sila sa'yo. Kawawa naman yung mga bata kung ayaw sa kanila ng mga stepmom nila. Nanatili siyang nakatingin sa akin. Mabuti na lang at akong napili mo. I'll make sure that I will be a mother to them and a wife to you. Kahit papano, binago mo na ang buhay ko. Hindi na ako nagloloko ng hula. Hindi na rin pinapahawak ang katawan para lang magnakaw. Kung hindi dahil sa'yo hindi ko pa rin talaga makakasamang kapatid ko. Kaya't gagawin kong lahat masuklian lang ang mga kabutihan mo. Susunod na sana ako sa mga bata sa arcade nang pigilan ako ni Sean. O bakit? Hinapit niya ang aking bewang kaya't nadikit ako sa kanyang katawan. Gulat ang ipinakitang ekspresyon ko sa kanya. Sean? Kumislap ang kanyang mga mata at bumaba ang kanyang tingin sa aking labi. Bago pa man ako makapagsalita, agad na lumapit ang kanyang mukha at sinakop ng tuluyan ang aking labi. Parang nawala ang aking pandinig sa kanyang ginawa't napapikit ako. Hindi ko na iniisip ang mga taong nakakakita sa amin. Alam kong delikado na ako kasi nahuhulog na ako sa asawa ko. Wala namang sinasabi si Sean na kahit na ano sa akin. Hindi niya sinasabi na mahal niya ako o may nararamdaman siya. Siguro ayos lang sa akin ang mag-assume kasi asawa niya na ako Hindi naman kami pwedeng maghalikan at magromansahan nang walang nararamdaman. Meron at meron yon. Masaya ako na sem break na ng mga bata kasi nagkaroon talaga kami ng time sa isa't isa. Sa bahay, nakita ko ang cooking skills ni Sean sa unang pagkakataon at masarap nga siyang magluto. Daddy, ang sarap po! Ani na din at kumalat pa sa mukhang kinakain. Nagluto si Sean ng lasagna. Unang beses akong nakatikim ng ganun kasi hindi naman ako mapera para matikman yon. Pati nga si Hanay kain ng kain kasi first time din niya. Nanood din kami ng palabas. May movie theater ang bahay ni Sean na nagpamangha sa akin. May sarili siyang sinehan at ang ganda pa. Nakayakap lamang ako sa kanya habang nasa gitna namin ng popcorn. Nasa may parteng taas kami dahil nasa baba ang mga bata na nasisiyahan sa panonood ng animated film. Tumingala ako sa kanya. Ang saya pala ng ganito, Sean. Dinungaw niya ako. Really? Oo, ang saya pala kapag kasama ka palagi. Humawak siya sa balikat ko. Don't worry, you'll see me every day soon. Ha? Ako naman ang nagmamay-ari ng mga negosyo ko, Hanilet. I have people to pay para lang manatili ang business ko. Napagtanto ko yun ngayon Kung gusto ko talagang may asawa palagi sa bahay, bibigyan ko siya palagi ng oras. Bakit? Wala ka bang time sa mga naging asawa mo? Meron. Pero nagagalit sila palagi kapag busy ako. While you, hindi ka man lang galit kapag wala ako. You always spend your time with my children. Kung ganon, nilagay ko sa dibdib niya ang hindituro ko. Ako na ba ang best wife mo? Natawa na lamang siya at hinalikan ako sa noo. At syempre, ngayong libre si Sean, hindi na rin mawawala ang yugyugan time namin. Magaling si Sean. Bawat gabi na magkaisa kami, napapagod ako palagi. Marami na nga kaming na-explore sa totoo lang. Umabot na sa jacuzzi niya at ang pinakamalala, sa kotse niya. Hindi ko akalain na ganito kakulay ang aking buhay. Biglang may asawa ko at 5 magaganda at mababait na mga anak. Magpipiknik tayo today! Anunsyo ko sa mga bata nang ginising ko sila isa-isa. Bangon na! Naunang bumangon si Nadine. Really, Mommy? Sasama po si Daddy? Tanong pa ni Lisa. Oo naman, kahit maligo na kayo kasi aalis tayo mamaya. Ang daddy nyo, siyang nagluluto ng mga kakainin nating food sa picnic. Yay! Hinanda ko na mga dadalhin ng mga bata habang naliligo ang mga ito. Si Hana naman, lumapit naman sa akin. Ate? Ang saya pala dito, ate. Napangiti ako. Talaga? Opo, tapos alagang-alaga ka po ni Kuya Sean. Kinilig ako bigla. Bagay ba kami, Hana? Oo naman, ate. Love ka nga ni Kuya Sean Ngumuso ako at bahagya siyang kinurot sa tagiliran. Aray, ate. Huwag kang magbiro ng ganyan. Wala naman siyang sinasabi. Ate, hindi naman kailangang sabihin yun. Naku, tigilan mo na yan. Ayokong umasa. Ang importante,
Asawa niya ako. Malaya ko siyang pagpapantasyahan. Ngumiwi siya. Maligo ka na rin at magpipiknik tayo. Enjoyin mo na kasi sa susunod na linggo balik eskwela na. Lumabas na ako sa kwarto ng mga bata. Dala ko ang mga nagamit na nilang mga damit at dadalhin ko na sana sa ibaba nang may nadaanan akong pinto. Kumunot ang noo ko. Sa lahat ng kwarto, ito pa lang ang hindi ko napapasukan. Ano kayang meron dito? Inabot ko ang doorknob at nang sinubukang buksan, nakalak ito. Miss Hanilet! Ay kabayo! Nasambit ko sa gulat at napahawak sa dibdib. Bumungad sa akin si Manang Nancy. Nakangiti siya. Hello po, Manang. Iha, pasensya ka na sa biglaan kong paglapit pero bawal kasing buksan yan. Kumunot ang noo ko. Ha? Bakit po? Hindi ko maaaring sabihin sa'yo eh. Kung ayaw mong magalit ang asawa mo, wag mo na lang buksan. Kumurap-kurap ako. O sige po, wag ka mag-alala, hindi naman po ako interesado. Nagbaba siya ng tingin sa hawak kong basket. Ako nang magdadala niyan, Iha. Maghanda ka na rin kasi aalis kayo, hindi ba? Awkward akong ngumiti. Opo, salamat po. Bumagabag sa isipan ko ang sinabi ni Manang. Hindi mawala sa isipan ko ang tungkol sa kwarto na iyon. Mas na-curious tuloy ako ngayong nalaman ko na bawal pumasok doon. Ano kayang tinatago ni Sean doon na kahit ang asawa niya ayaw niyang papasukin? Hindi naman ako magnanakaw ah. Ipinasok ko na sa bag ang picnic mat at iba pang kagamitan ng may labing dumampi sa aking pisngi. Gulat na nilingon ko si Sean. Naka-apron pa siya ngayon. Good morning. Excited ka na ba? Tanong niya. Oo, excited na rin ang mga bata. Nagpatuloy ako sa pag-iimpake. Matatapos na ang sem break nila. Babalik na naman sila sa school kaya't ito muna ang panghuling gala. Pagkatapos ng school year, pupunta tayo sa ibang lugar para mas mahabang bakasyon. Napangiti ako sa narinig. Maganda yan, Sean. 9:00 na ng umaga nang umalis kami. Nagtungo kami sa public park at naglapag ako ng mat sa ilalim ng punong kahoy. Maganda rin ang damong tinatapakan, Bermuda grass. Paniguradong alagang-alaga to kahit ang sarap higaan. Maraming tao ang nandito sa park. Hindi rin crowded kasi malawak to. Pinili namin ang pwesto na ito para hindi masyadong mainit at maipwesto rin ng maayos sa mga dala namin. Sulitin nyo na ngayon kasi papasok na kayo bukas. Ani ko. Yehey! Laro tayo! At nagtakbuhan silang lahat. Naupo na ako sa kakinuhang aking cellphone na bagong bili para kuhanan to ng litrato. Ang ganda mo ngayon. Napasinghap ako't napatingin sa kanya. Nakatingin siya sa akin habang nakaupo na rin. Sa gitna namin ng mga pagkain na aming kakainin mamaya. Hindi ba ako maganda kahapon? Natawa ko. Biro lang. Maganda ka naman palagi. Nakagat kong ibabang labi ko. Ikaw ha, palagi mo na akong kinukompliment. Baka mag-assume na ako niyan. Ayokong masaktan. Asawa naman kita, kaya't libre lang na mag-assume, Hanilet. Dapat alam mo nang ibig sabihin ng lahat ng pinapakita ko sa'yo. Napaayos ako ng upo sa sinabi niya. Ha? Hindi mo ba nagigets? Hindi naman ako masyadong bobo para hindi magets. Meaning may nararamdaman ka sa akin? Bumilis ang tibok ng puso ko. Oo, mali ba yun? Namilog ang aking mga mata. Hindi ko kailangang malaman agad ang sayo. Ang mahalaga, mag-asawa na tayo. Dagdag niya pa saka tumayo na. Napatayo rin ako. Sana ikaw ng panghuli, Hanilet. Wala akong ibang hiling sa buhay ko kung hindi ang magkaroon ng masayang pamilya na matagal nang ipinagkait sa akin. Magiging huli mo ko, Sean. Kung hindi ako mamamatay gaya ng iba mong naging asawa, panghuli mo na ako. Pangako yan. Tinanaw namin dito sa aming pwesto ang masayang pagtatakbuhan ng mga bata. Pati ang kapatid ko, nakisaya na rin. Nagbago na talaga siya mula nang mahanay siya sa mga bata. Hindi na siya katulad ng dati na tahimik at mahiyain. Ngayon, madalas na siyang tumatawa. Nakikisabay na sa saya nila. Sana ganito na lang palagi. Sana walang problemang darating. Sana walang sisira sa nakikita ko ngayon. Naramdaman kong paggapang ng kamay ni Sean sa kamay ko. Nakaupo na muli kami at ang kamay ko nasa ibabaw ng mat.
Napatingin ako rito. Kinuha niya ang kamay ko at pinagsalikop to. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at ngumiti kami sa isa't isa. Ngunit naputol ang moment na yon nang lumapit sa amin si Anne. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Daddy! Mommy! Si Nadine nawawala po! Nabitawan niya siya ng kamay ko sa sinabi ni Anne. What do you mean, Anne? Umiiyak na si Anne. Hindi ko po alam, Daddy. Nagpe-play lang kami na hide and seek tapos hindi na namin siya makita. Napamura si Sean sa narinig. At ako, kinalma ko si Anne na lumuluha na talaga. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin si Nadine, okay? Okay po. Binalingan ko si Sean na busy sa kanyang cellphone. May tinatawagan siya para hanapin si Nadine. Hindi ko na hinintay na matapos ang kanyang tawag at umalis na para hanapin si Nadine. Hana! Lumapit ako sa kapatid ko. Dalhin mo ang mga bata sa pwesto natin. Huwag muna kayo maglalaro okay? Sige po ate. Malawak ang parke na ito. Baka naligaw lang si Nadine at hindi na alam kung paano bumalik. Nadine? Sinilip ko ang mga halaman at baka nagtatago lang siya. Nagtanong na rin ako sa iba pang mga nagpipiknik ngunit wala silang makita. Kinakabahan ako. Palingalinga ako. Napakabata pa ni Nadine. Papaano kung may kumuha sa kanya? Kasi anak siya ni Sean at manghihingi ng ransom. Kumalabog ng malakas ang puso ko. Diyos ko, nangingilid na ang luha sa aking mga mata. Mami! Napasinghap ako at mabilis na bumaling sa likod. Nakita ko si Nadine na tumatakbo palapit sa akin. May hawak siyang ice cream. Diyos ko, Nadine, saan ka ba nanggaling? Saan mo nakuha yan? Sunod-sunod kong tanong. Nag-alala kami sa iyo Saan ka galing? May tinuro si Nadine. Nag-angat ako ng tingin. Isang babaeng naka-red dress at may magandang mukhang lumapit sa amin. Nakangiti siya at pulang-pulang kanyang labi. Hi! Humigpit ang hawak ko kay Nadine. Sino ka? Huwag ka mag-alala. Hindi ako estranghera sa kanya. Ikaw bang bagong asawa ni Sean Sanchez? Ako nga. Bakit? Kaya naman palang saya niyo Kamukhang kamukha ka nga niya. Kumunot ang noo ko. Natawa siya. Nakita ko lang si Nadine. Umiiyak kasi siya nawawala siya. Binilhan ko lang siya ng ice cream at balak din sanang ibalik sa inyo. Pero dahil nandito ka na, magpapakilala ako. Ako nga pala si Cindy. Ako ang ika-12 asawa ni Sean Sanchez. Umawang ang aking labi. Ito palang nauna sa akin? Siguro ang sama ko sa kwento ni Sean, Pero ayos lang. Ang mahalaga nakalaya na ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Humakbang siyang palapit at pinasadahan niya ako ng tingin. Naiinggit ako sa totoo lang. Kasi palagi kong naririnig na ang swerte daw ng ika-13th na asawa ni Sean. Sweet si Sean dito at binibigyan palagi ng oras. Ngayong nakita na kita ng personal, hindi na ako nagtataka kung bakit. Bakit? Kamukha mo yung unang babaeng bumihag sa puso ni Sean. Yung babae na kahit kailan, hindi makakalimutan niya. Kahit ilang beses pa siyang mag-asawa. Kahit sinong nasa piling niya, magiging miserable dahil walang laban sa babaeng matagal nang wala na sa mundong ito. Ramdam kong hinanakit niya sa sinabi niya. Nagawa kong bagay na yun kay Sean. Ang iwan siya. At nakawan siya para tumatak ako sa kanya kahit papano. Kasi kahit nakasal ako sa kanya, hindi niya ako pinapahalagahan. Ang babaeng yun pa rin ang nasa puso niya. Nung nakapasok ako sa kwartong pinagbabawal niya, nakita kong litrato ng babaeng yun doon. Ang mga gamit nito, kamukhang-kamukha mo siya. Unti-unting kumirot ang puso ko. Kaya siguro napakabuti niya sa'yo kasi naaalala niya ang unang babaeng minahal niya. At kahit ikaw na kamukha, sigurado akong talo pa rin doon. Kaya sana magdalawang isip ka na. Huwag ka nang magtaka kung bakit napakarami niyang naging asawa. Dahil yun sa babaeng hindi niya makalimutan. Kaya hindi masaya ang mga babaeng pumapatol sa kanya at nagagawa siyang iwan. Anong pangalan ng babae? Tumingin siya sa akin at tipid na ngumiti. Hiraya. Tumigil sa pag-ikot ang aking mundo dahil sa pangalan na kanyang binanggit. Hiraya? Anak ni nanay?
Para akong pinagpapaslang sa puso sa narinig. Asawa ko? Ang lalaking nagtanan sa ate ko? Naasawa niya ito? Hindi na ako magtatagal. Natauhan ako sa sinabi ni Cindy. Baka makita pa ako ni Sean at magagalit yon. Binabalaan lang kita ha. Pero nasa iyo pa rin naman ang huling pasya. Hanggang sa muli. Natulala ako sa pag-alis ng babae. Hindi pa rin maiproseso ng aking utak ang katotohanan na ang unang asawa ni Sean ay walang iba kung hindi ang aking nakatatandang kapatid na namatay 10 taon na ang nakakalipas. Mami! Niyugyug ni Daddy ng aking kamay kaya't bumalik ako sa realidad. Are you crying because of me? Sorry, Mami. Yumakap si Nadine sa akin. No, napuwing lang ako. Pinalis ko agad ang luha sa aking mga mata at saka binuhat na siya. Tara, hinahanap ka na nila eh. Naibalik ko si Nadine kay siya na nag-aalala. Mabutit na kabalik kami agad kasi ang dami niya agad na inutusan. Hindi na ako nakaimik masyado lalo na nang pauwi na kami. Kahit hawak na siya ng kamay ko, hindi na ume-epekto yun sa akin kasi pumasok na sa buong utak ko ang sinabi ni Cindy. Are you okay? Napaigtad ako nang bumulong si Sean sa tenga ko. Tiningnan ko siya. Mapungay ang kanyang mga mata at hinalikan pa niyang kamay kong hawak niya. Natakot ka ba kanina? Napalunok ako. Ngayon nagbago ng pakiramdam ko. Para sa akin ba talaga ang lahat ng ipinapakita niya? O dahil nakikita niya si Hiraya sa akin? Hindi ko kayang pakisamahan ng lalaking minahal ng ate ko. Parang maling-mali ito. Hindi ko alam kung bakit. Nasasaktan ako kahit wala na siya. Kasi alam ko na si ate ang nakikita ni Sean sa akin. Ngayong alam ko ng katotohanan. Ayos lang ako. Binawi ko ang kamay ko na ikinagulat niya. Tumikhim ako. Magpapahinga ako pagdating natin ha. Sa gilid ng mata ko, nakita ko ang pagtitig niya sa akin. Nakagat ko ang ibabang labi ko at napatingin na lamang sa bintana. Hindi ako makatulog dahil sa nalaman. Kahit yakap-yakap ako ngayon ni Sean na nakatulog na. Hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Nagbaba ako ng tingin sa kanyang kamay na nasa aking tiyan at unti-unti itong tinanggal paalis. Bumaba ako sa kama sa katahimik na lumabas ng kwarto. Alauna na ng madaling araw. Tahimik na ang buong bahay ngunit maingat pa rin akong bumaba. Naghanap ako ng susi sa mga drawer. Naalala ko si Manang Nancy na naglalagay ng mga susi sa drawer. Binuksan ko yun at nakita ko ang napakaraming susi. Kinuha ko ang lahat at umakyat pabalik para magtungo sa ipinagbabawal na kwarto na yon. Huminga ako ng malalim. Kung mahuhuli man ako, ayos lang. Kung hihiwalayan niya ako, ayos lang. Ayoko rin namang manatili kung mamahalin niya lang ang mga alaala niya sa akin. Hindi ang mismong pagkatao ko. Hindi ako mismo. Napakaraming susi ang sinusubukan ko ngunit hindi mabuksan. Pinagpapawisan na nga ako dahil medyo umingay ito. Napapatingin ako palagi sa paligid sa tuwing pinapasok ko ang susi. Nang nasa ika-20 na akong susi, doon na gumana. Nabuksan ko na ang pinto. Halos pigilan ko ang aking hininga. Unti-unti kong itinulak ang pinto at pumasok ako. Binuksan ko ang ilaw at bumungad sa akin ang napakagandang kwarto. Kulay pink ito, paboritong kulay ni Ate Hiraya. Nangingilid ang aking luha habang humahakbang palapit. Napakarami niyang litrato dito. Sa kanya talaga to. Para bang nabuhay siya ulit. Tiningnan ko mga picture frame. Siya yun lahat at ang ganda niya. Sobrang bata pa rin. Tingin ko, ito yung mga oras na lumaya siya sa amin. Ang saya niya pala sa piling ng lalaking pinili niya. Ni hindi man lang namin alam na ikinasal pala siya. Nanginginig ang aking kamay habang hinahaplos ang isang picture. May alikabok na ito. Mukhang hindi na na-maintain ang linis. Naiyak ako sa nakita. Miss na kita, ate. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Natigil lang ako nang nakita kong isa pang litrato. This time, hindi siya mag-isa. May kasama siya. Si Shanto at gaya ni ate, sobrang bata pa ng itsura. Mukhang magkaedad sila. Nakayakap siya kay ate at malaki ang ngiti. Para akong sinampal ng katotohanan. Kaya siguro napapaatras ang mga nagiging asawa ni Sean. Kasi sa nakita ko ngayon,
parang imposibleng makalimutan ni Sean si Hiraya. Kahit wala na ito, napaka-imposible pa rin. Hanilet. Nanigas ako sa aking pwesto nang marinig ko ang boses ni Sean. Nang unti-unti ko siyang binalingan, nasa may pintuan na siya. Malamig na ang ekspresyon sa akin. Napasinghap ako at mas lalong nasaktan. Pagagalitan mo ba ako gaya ng mga naging asawa mo? Inunahan ko agad siya bago siya sumabog. Curious lang din naman ako, Sean. Nilubayan ko na ang mga litrato at lumapit na sa kanya. Hindi ko alam na ikaw palang lalaking nagtanan sa ate Hiraya ko. Nanlabo bigla ang aking paningin dahil sa luha. Alam mo ba na kapatid niya ako? Umigting ang panga niya. Kaya mo ba ako kinuha at pinakasalan kasi kamukha ko siya? Hanilet, kaya ba napaka-sweet mo sa akin na para akong prinsesa? Kasi siyang iniisip mo habang magkasama tayo? Hanilet, naaalala mo siya palagi dahil sa itsurang to? Tinuro ko ang mukha ko. Namimiss mo ng ate ko. Hindi mo siya makalimutan? Hindi siya nakapagsalita. Hindi naman pala valid ang pag-assume ko kasi hindi naman talaga para sa akin yung feelings mo. Kung hindi sa kamukha ko. Kay ate. Anikot lumuha sa harapan niya. Hanilet, mag-usap tayo ng maayos. Kung gano'n naman pala ang pagmamahal mo kay ate Hiraya, sana hindi ka na nag-asawa muli. At mag-isa ka na lang sana. Hindi mo kailangang mag-asawa habang iniisip pa rin ang matagal nang wala na sa mundong ito. Kahit sino pang maging asawa mo, masasaktan talaga. Kasi talo pa rin kami sa unang asawa mo. Walang makakatalo sa kanya. Kahit ako na kapatid niya, hindi makakapalit yan sa puso mo. Kahit ako hindi ko yun kakalabanin. Kung alam ko lang na si ate Hiraya palang naging asawa mo, hindi na lang sana ako pumayag sa ganito. Hinawakan ni siya ng aking balikat. Hanilet, I'm sorry. Napasinghap ako sa sinabi niya. Tumango ako at tinanggal ang kanyang kamay sa akin. Magpapahangin lang ako, Sean. Saka na lang tayo mag-usap. Lumabas ako sa kwarto at tinakpan ang aking bibig para pigilan ang aking paghagulgol. Lumabas ako sa bahay at tumakbong palabas. Walang pumigil sa akin. Siguro, alam nila na hindi rin naman ako lalayo. Lumabas ako sa gate at naghanap muna ng mapaglalabasan ng sama ng loob. Kailangan ko ito. Kailangan kong ikalma ang sarili ko at huwag magdesisyon base lamang sa emosyon. Isang oras akong nakatulala sa gilid ng kalsada. Hindi to kalayuan sa bahay. Nasa isang bench ako at sa gilid ay poste ng ilaw. Napahilamos ako sa aking mukha at ramdam ko ang pagtindig ng aking balahibo dahil sa ginaw. Tumayo ako. Magsusorry ako kay Sean. Masyado lang akong naunahan ng emosyon. Hindi ko iniisip ang nararamdaman niya. Babalik na sana ako nang biglang may huminto na van sa aking gilid. Nang binalingan ko ito, bumukas ang pinto at nakita ko si Madam Claudia. Namilog ang aking mga mata. Hi, Hanilet. It's nice to see you again. Ma'am Claudia? Mabutit na aalala mo pa akong impacta ka. Ipasok niyo na yan. Napasinghap ako nang may humawak sa magkabilaang braso ko at tinakpan ang aking bibig at ilong. Nawalan ako ng malay at ang huling natatandaan ko ay ang halakhak ni Madam Claudia at ang pagpasok nila sa madilim na van. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Sean's point of view. Nanatili ako sa kwarto ni Hiraya. Sobrang lamig ng aking kamay. Ganon din ang aking puso. Hindi na ako pumapasok sa kwarto na ito. At sa totoo lang, matagal ko nang tanggap ang kanyang pagkawala. Pero sa tuwing may pumapasok, nagagalit ako. Ngunit ngayon, hindi ko magawang magalit. Siguro kasi si Hanilet yon, kapatid ni Hiraya. Ngayong nakita na ni Hanilet ang laman ng kwarto na ito, sigurado akong iiwan niya rin ako gaya ng mga naging asawa ko. Ganun naman palagi at naiintindihan ko sila. Ayoko lang mawala sa alaala ko ang babaeng bumihag sa puso ko. Kaya't kahit itong kwarto niya, hindi ko ipinagagalaw. Kasi dito siya huling humiga. Narito rin ang mga alaala namin. Kaya ko bang mawala si Hanilet? Papayag ba akong iwan niya ako ngayong alam niyang si Hiraya ang unang asawa ko? Totoo kayang sinasabi niya na naaalala ko lang si Hiraya sa kanya? Bakit niya kine-question ang ipinapakita ko sa kanya?
Ganun lang ba yun? Kailanman, hindi ko naalala si Hiraya sa kanya. Alam ko na magkapatid sila pero magkaiba sila. Hindi sila kailanman magkapareha para sabihing para kay Hiraya ang lahat ng ipinapakita ko. Nasaktan ako sa ipinaratang niya sa akin. Mahal ko siya dahil siya si Hanilet, hindi si Hiraya. Matagal ko nang binitawan si Hiraya sa puso ko. Sadyang hindi lang ang kwarto na ito. Natauhan ako nang tumunog ang phone ko. Nang nakita ko na isa sa mga tauhan ko ito, sinagot ko to. Hello? Sir, may dumukot kay Ma'am Hanilet. Sinusundan namin ngayon ng isang van, sir. Nanlaki ang mga mata ko. What? Nakilala kong kumuha, sir. Mukhang yung dating boss ni Miss Hanilet. Umigting ang aking pangat, lumabas agad sa kwarto. Nakita ko si Manang Nancy na nagising at nasa hallway, kaya't agad ko siyang nilapitan. Oh, iho, bakit naman gising ka pa? Ikaw muna ang bahala sa mga bata. Aalis ako. Ha? At pumikit ako saglit. Pakitanggal ang lahat sa kwarto ni Hiraya, Manang. Namilog ang kanyang mga mata. Gusto ko pagbalik ko malinis na at wala na ang lahat ng gamit niya at ang litrato niya. Umalis na ako sa bahay at sumakay na sa kotse ko. Tinawagan ko agad ang iba pang tauhan ko para sumunod na sa akin. Kahit madaling araw, alerto ang mga ito kahit malaki ang sahod ng mga ito palagi. Unahan niyo ang van nila at harangan niyo. Malamig kong sabi habang nagmamaneho. Copy, sir. Hindi ko hahayaang mawala si Hanilet sa akin nang hindi malinaw ang lahat. Ayokong isipin niya na hinalikan ko siya. Niyakap at nakipagtalik sa kanya dahil naaalala ko lang si Hiraya sa kanya. Hindi totoo yun. Mali ko na naroroon pa rin ang alaala ni Hiraya. Kaya't itatama kong lahat ng ito. Naabutan ko ang isang van na naharangan ng mga kotse ng tauhan ko. 4 na kotse ang nakaharang at ako naman dumating sa likod kasamang iba pa. Lumabas ako. Lumabas din si Madam Claudia. Sino kayo? Bakit nyo kami hinaharangan, ha? Nasaan ang asawa ko? Malamig kong sabit, naglakad palapit. Napasinghap si Madam Claudia at bumaling sa akin. Ha? Ikaw? Ikaw ang huling biktima ni Hanilet, hindi ba? Anong karapatan mong kunin siya sa akin, ha? Umigting ang aking panga. Ibalik mo siya. Nasaan siya? Sinubukan kong lumapit sa vanya ngunit humarang naman ang dalawa niyang tauhan. Maraming utang si Hanilet sa akin kaya't dapat lang na bumalik siya sa akin. Ilang buwan akong walang balita sa kanya. Nalaman ko na lang na nagbabagong buhay na palang bruha. Magkano bang utang niya at babayaran ko? Ani ko. Kaya kong bayaran kahit triple pa yan. Ibalik mo sa akin si Hanilet. Hindi siya babalik sa dating niyang trabaho. Natawa si Madam Claudia. Sayang ka, iho. Nagkagusto ka sa isang pokpok? Hindi mo ba alam na marami nang naikamang babaeng yan? Umigting ang pangako. Hindi totoo yun. Pero bakit ko pa nga ba ipaliliwanag sa mga taong to? Wala akong pakialam. Ibalik mo sa akin si Hanilet. O sige, bayaran mo ko ng 100 million. Ibabalik ko sa iyo ang babaeng yan. Nagtangis ang aking bagang. Hindi naman mahirap ibigay ang pera na yun sa babaeng to. Ngunit ang tunay na gusto ko, tuluyan ng tumigil ang negosyo niya. Ha? Hindi mo kaya, no? Agad akong bumunot ng baril nang bumunot siya. Ganon din ang tauhan niya at ang tauhan ko. Sige, babarilin mo kami? Mamamatay si Hanilet. Anya. Nasa van siya at walang malay. Baka tuluyan ko na lang. Totally penerwisyo naman ako nito. O sige, subukan mo. Ani ko. Para ikaw ang isusunod ko. Ha? Hindi mo magagawa yun. Ay! Agad kong sinuntok sa pagmumukhang tauhan niyang may malaking katawan. At pinatid ang baril na hawak ng isa. Napaatras si Madam Claudia sa ginawa ko. At bago pa siya makapasok sa van niya, nahawakan na siya ng mga tauhan ko. Ganoon din ang dalawang lalaki na agad ding nahawakan ng iba pang tauhan ko. Ano ba? Bitawan niyo ako! Malamig ko siyang tiningnan at pumasok sa loob ng van. Nakita ko ang takot sa mukha ng driver habang iniaangat ang kanyang kamay. Nakita ko si Hanilet na walang malay. Agad ko itong binuhat at inilabas sa van. Idiretso niyo yan sa mga pulis. Ani ko. Ano? Bakit niyo kayo didiretso? Bitawan niyo ako! Inilagay ko sa front seat ang walang malay na si Hanilet at hinawakan siya sa muka.
Presko pang luha sa kanyang pisngi dahil basa pa ito. Nakagat kong ibabang labi ko't hinalikan ng kanyang labi. Mahal kita. Bulong ko bago lagyan siya ng seatbelt at nag-drive na akong pauwi. Hindi na ako natulog at pinagmamasdan na lamang si Hanilet hanggang sa mag-umaga na. Gusto ko na pagising niya, ako ang madadatnan niya. Iho, tapos na. Wala nang kahit na anong gamit ni Hiraya doon. Wika ni Manang Nancy sa akin. Salamat, Manang. Umiibig ka na yata ulit? Nagawa mong tanggalin agad ang mga gamit ni Hiraya nang makita ni Hanilet. Hindi ka tulad noon galit na galit ka. Hindi ako nagsalita. Mabuti naman yan, ihot, na palaya mo na si Hiraya. Gusto kitang makitang masaya at mukhang napapasaya ka na ng dalaga na iyan. Tumangulang ako at hinalikan ng kamay ni Hanilet. Daddy! Umaga na nang nagsilapitan ng mga anak ko. Pati si Hanay nagpunta rin. Ayos lang po ba si ate? Oo, ayos lang siya. Nakakunot pa rin ang noon ng kapatid ni Hanilet. Dudang-duda sa nakita. Huwag kang mag-alala, dagdag ko pa. Nang magising si Hanilet, napaayos ako sa aking upo. Hanilet. Sean? Niyakap ko siya agad. I'm sorry. I'm really sorry. Teka lang, hindi ako makahinga. Agad akong umalis sa yakap. Nasaan si Madam Claudia? Akala ko. Nasa kulungan na siya. Pagputol ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Napatingin siya sa akin. Sean, sorry kung pinakailaman ko ang... Huwag kang magsusorry. Hindi mo kasalanan. Ako ang dapat na magsorry sa'yo. Tinago ko to sa'yo kaya't iba agad ang pagkakaintindi mo sa ipinakita ko. Mahal kita, Hanilet. At kailanman, hindi ko nakikita ang unang asawa ko sa'yo. Ibang-iba ka sa kanya. Alam kong hindi ka agad maniniwala. Pero yun ang totoo. Umiibig ako sa'yo habang kasal tayo. Dahil nakilala kita kung sino kang talaga. Tanggap mo ang mga anak ko at mahal mo sila. Kaya mahal na mahal kita. Mahal din kita, Sean. Sorry kung nasabi ko yun sa'yo Masyado lang akong nagulat. Shh! Don't be sorry. Hindi mo kasalanan. Ayos lang. Hinaplos ko ang kanyang muka. I love you. I am in love with you, Hanilet. Lumapit ako sa kanyang muka at hinalikan siya sa labi. Mabuti at naayos agad ang hindi pagkakaintindihan. Gumaan din ang puso ko nang natanggal ko na si Hiraya sa kwarto na iyon. Tingin ko, iyon na talaga ang simbolo ng pagpapakawala ko sa kanya. Dahil may bagong asawa na ako at siya na ang mahal ko. Nagpatuloy ang maganda kong buhay kasama si Hanilet. Ngayong naging malinaw na ang lahat, mas ipinaparamdam ko sa kanya ang aking pagmamahal. Araw-araw ko yung ipapaalala sa kanya. Ayaw kong isipin pa niyang nakaraan ko. Dahil nakaraan na yun. At siya na ngayon at kinabukasan ko. Hindi na muli akong nagkaroon ng ibang asawa. Masaya na ang mga anak ko sa stepmom nila na itinuturing nilang tunay na mommy. At sa loob ng 4 na taon ng aming pagsasama, nabigyan kami ng panibagong miyembro ng pamilya. Hindi ko siya ipapangalan sa artista. Ani agad ni Hanilet pagkatapos manganak. Diyos kong to? Natawa ko. Ano bang ipapangalan mo sa anak natin? Heart. Humagalpak ako ng tawa. Artista rin yan eh. Sumimangot siya. O sige, may hinanda naman akong pangalan, Sean. Ano? 13. Huh? 13 Sanchez. Bakit naman 13? Numero yan, Hanilet. Kasi akong ika-13th mong asawa. At sa araw na ito, November 13, pinanganak siya sa mundong ito. Kaya't yun ang pangalan niya. Napangiti ako at tumango na lamang sa kanya bilang pagsang-ayon. Malalaki na ang mga anak ko. At nang maiuwi ang bagong silang nilang kapatid, tuwang-tuwa silang lahat. Mukhang natupad na ang pangarap ko na magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Wakas!